The Eternal Bloodline. Kabanata 47. Pawisan ng noo, napatingin si Kyle sa duo na sabik na nakatingin sa kanya bago tumingin sa dulo ng hall. Mayroong hindi bababa sa 100 multicolored square-shaped tile sa lupa at si Kyle ay nakatayo sa itaas ng puting color tile. Ang bawat tile ay sapat na malaki upang hawakan ng isang tao. Pagkatapos ng huling mga tile, nakita niya ang ilang malalaking pinto. Kyle, nauuna ka sa lahat kaya gumalaw ka muna, tatalon ako sa tiles na kinatatayuan mo. Sabi ni Gian na may inosenteng ekspresyon habang nakatingin kay Kyle. Binalot na niya ng tela ang nasugatan niyang braso. Binigyan ni Alex si Gian ng nakakaalam na sulyap at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos tumalon ni Gian sa tile ni Kyle, talon siya sa kinatatayuan ni Gian. Mas mabuting pahirapan ng isang solong tao kaysa mamatay silang lahat sa trahedya. For some reason, Alec and Gian both were 100% sure kahit maglakad casual si Kyle ay aalis siya ng hall na hindi nasaktan. Nanlalaki ang mga mata, tumingin si Kyle kina Gian at Alec. Sila ay impyerno na katungo sa paggawa sa kanya ng isang meat shield. Ito ang unang pagkakataon, nakaranas ng napakalaking dagok si Kyle. Siya ang laging gumagamit ng iba paano nabaliktad ang sitwasyon. Gustong isumpa ni Kyle ang dalawa pero huminga siya ng malalim at sumigaw. Kung mamamatay ako, hindi ako mamamatay mag-isa. Seryosong ekspresyon, lumingon si Kyle at tumingin sa tile sa harapan niya. Nakikita niya ang mga tile na mayroong pula, asul, berde, puti, at itim na kulay. Tumingin si Kyle sa mga tile at tumalon sa isang kulay asul na tile. Pawis na pawis ang mga kamay niya habang nagmamadaling sumulyap sa kisame para tingnan kung may bitag na na-activate pero kahit 5 segundo na ang lumipas ay walang nangyari. Buntong hininga. Pinunasan ni Kyle ang pawis sa noo at nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa likod at nakitang tumalon na si Gian sa tile na kinatatayuan niya kanina. Natapakan din ni Alec ang tile na kinatatayuan ni Gian kanina. Sa tingin ko dapat kang pumili ng puting kulay sa susunod dahil walang nangyari noong nakatayo ka sa puting tile dati. Sabi ni Gian at sinenyasan si Kyle na lumipat ulit. May namumuong ugat sa noo ni Kyle. Gusto niyang suntukin ang mukha ni Gian at mabali ang ilan sa mga ngipin nito pero nakontrol niya ang sarili. Ako ay may tiyak na maghiganti. Sa singkit na mga mata ay binigyan ni Kyle ng nakamamatay na tingin si Gian at tumalikod dahil kung titignan pa niya ang mukha niya ay malamang may gagawin siyang hindi maisip. Napatingin si Kyle sa tiles. Hiniling sa kanya ni Gian na piliin ang puting tile. Gusto niyang piliin ang itim ngunit pagkatapos pag-isipan ang sinabi ni Gian ay nagpasya siyang tapakan ang puti. Sa titig ni Gian at Alec, natapakan niya ang puting tile. Nanginginig. Nanginginig ang mga paa ni Kyle at halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga saksakan. Ang malaking dwarf statue na nasa kaliwang hilera ay talagang gumalaw. Napakabilis ng rebulto kaya hindi nakapag-react si Kyle sa oras. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na tingin, ang estatwa ay humakbang pasulong at ang malaking martilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa mga tile. Dumampi ang martilyo sa lupa ng malakas na putok at nabasag ang mga tile. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong bulwagan. Napatingin si Kyle sa malaking martilyo at bumilis ang tibok ng puso niya. Nanlambot ang kanyang mga binti. Nahulog lang ang martilyo, ilang metro ang layo sa kanya. Kung nakatayo siya ng ilang metro sa kaliwa malamang naging meat paste na siya. Maging sina Alec at Gian ay nakaugat sa kanilang lugar. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung sila ang nasa harapan. Nanlaki din ang mata ni Bia. Agad siyang lumipad na hindi man lang nangangahas na lumapit sa mga estatwa. Samantala, sa labas ng lagusan ay pumasok si Kyle at ang iba pa. Walang tigil na tumatawa ang guardian ng 9th floor habang nakatingin sa ekspresyon ni Kyle. Nang makita niya kung paano gumagala si Kyle sa hall ay halos bumaba siya para tingnan ang mga bitag, iniisip na baka may mali sa hall. Natahimik lang siya nang pumasok si Gian sa hall at may na-activate na bitag. Kung natapakan lang niya ang itim na tile. Bulalas niyon at umiling. Kung natapakan ni Kyle ang itim o pulang baldosa ay malamang na hindi ito mahuhulog ng martilyo palayo sa kanya. Sa kabilang banda, matapos makita ang nahulog na martilyo. Napatingin si Kyle sa ibang mga estatwa at hindi naglakas loob na gumalaw ng walang ingat. Lumingon siya para tingnan si Gian. Paano kung magpalit tayo ng posisyon? Napapikit si Gian at nagmamadaling umatras.
Alam niyang kabilang sa trio na siya ang pinakamahinang kapalaran dahil sa kanyang karanasan sa mga unang palapag. Kung siya ang nasa lugar ni Kyle ay nakilala na niya ang kanyang lola sa langit. Sa tingin ko mas mabuti kung patuloy kang manggenguna. Nakangiting sabi ng ina at nagmamadaling lumingon sa ibang lugar. Tumingin si Kyle kay Gian at gustong umiyak. Hindi ako gumagalaw. Sa malakas na sigaw, hindi talaga natinag si Kyle at tumayo sa pwesto niya. Kahit na kailangan niyang manatili sa tile na ito sa loob ng isang buwan, ito ay daan-daang beses na mas mahusay kaysa sa pagiging meat paste. Napabuntong hininga si Alec at tumalon sa tile kung saan nakatayo si Gian. Hinawakan niya ang balikat ni Gian para hindi mahulog sa baldosa. Isang tao lang ang kayang i-accommodate ng tile kaya napakahirap para sa dalawang tao na mag-ipit sa iisang tile. Tatapakan na sana niya ang tile ni Kyle pero biglang lumingon si Kyle para tingnan ang dalawa. Parehong natigilan sina Gian at Alec nang makita ang misteryosong ngiti sa mukha ni Kyle. Actually may nakalimutan akong importante so I think I will be taking my leave first. We will meet again if both of you survive. Nagsalita si Kyle na may apologetic na mukha. Kamukhang kamukha ang mukha noong ninakaw niya ang libro ng babaeng pulang buhok at iniwan sina Alec at Gian na magdusa imbes na siya. Nagkatinginan sina Gian at Alec na naguguluhan. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Kyle. Nakulong silang tatlo sa loob ng hall dahil sarado ang labasan. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kompleto ni Gian ang kanyang pangungusap dahil, sa ilalim ng kanyang gulat na mga mata, nawala ang figure ni Kyle. Ang impyerno. He cursed loudly at tumingin sa kinatatayuan ni Kyle kanina. Walang laman iyon at wala nang makita si Kyle. Sa gulat na ekspresyon, si Alec na nakatayo sa tabi ni Gian ay itinuro ang kanyang daliri sa malayo. Napatingin si Gian sa lugar na tinuturo ni Alec. Halos nasa gitna ito ng bulwagan. Sa kanilang gulat na titig, lumitaw ang figure ni Kyle sa isang malayong itim na tile. Sa sandaling lumitaw si Kyle sa itim na tile, na may malakas na tunog ay gumalaw ang isa pang estatwa at sinubukang sunggaban si Kyle. Napatingin si Kyle sa kamay ng papalapit na estatwa. Sa pagkakataong ito ay pinaghandaan na niya. Nang hindi naghintay ng kahit isang segundo, bumantong hininga siya. Instant teleportation. Dumating ang kamay ng estatwa sa itaas ng tile ngunit bago pa nito mahawakan si Kyle. Ang kanyang katawan ay muling nawala at lumitaw halos sa gilid ng bulwagan. Lumitaw ang katawan ni Kyle sa isa pang puting tile ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-trigger ng anumang bitag. Tumingin siya sa unahan. Ngayon, isang tile na lang ang nasa harapan niya. Hingal na hingal siya dahil ngayon lang siya gumamit ng 75% ng mana niya pero may ngiti sa mukha niya. Tumalikod si Kyle at kumaway sa dumbfounded duo na blankong nakatitig sa kanya at tumalon mula sa tiles. Kung mabubuhay kayong dalawa, tiyak na magkikita tayong muli sa hinaharap. Sigaw niya at nagsimulang maglakad patungo sa mga pintuan na naruroon sa dulo ng bulwagan. Si Bia na lumilipad-lipad ay napatingin kina Alec at Gian. Parang nabasag ang kanilang pananaw sa mundo. Sinabi ko nga na baka atakihin sila sa puso ng isa o dalawang kapag nananatili sila kay Kyle. Maging siya ay nagulat nang biglang nawala si Kyle ngunit sa sumunod na sandali ay naalala niyang mayroon itong isang napakakapakipakinabang na kasanayan na tinatawag na instant teleportation. Just how the hell did I forget about the skill? Napabuntong hininga, agad siyang lumipad papunta kay Kyle na nakatayo na sa harap ng mga pintuan. Makalipas ang ilang segundo, tuluyang natigilan sina Alec at Gian at nagkatinginan. May mapait na ngiti sa kanilang mukha. Tuyong tawa, tanong ni Gian kay Alec. Ngayong nakatakas na ang ating Mitchield kung sino ang susunod na Mitchield. Napatingin si Alec kay Gian at tinapakan ang tile kung saan nakatayo si Kyle ilang segundo ang nakalipas. Paano kung magpalitan tayo? Ngumiti si Gian at umiling. Mukhang matatagalan pa bago sila makarating sa dulo ng bulwagan. Kasabay nito, si Yun ang 9th floor guardian na pinagtatawanan ang tatlo habang nakaupo sa komportableng cloud bed ay halos mawala ng balanse at bumagsak sa lupa dahil sa gulat. Paano ang impyerno? Tanong niya at napatingin sa kumukupas na imahe ni Kyle na nanlalaki ang mga mata. Ha! I need to calm down. It's not a big deal, gumamit lang siya ng skill. Huminga ng malalim si Yun at inalis ang katotohanang madaling tumawid ng hall si Kyle. Nagkataon lang na mayroon siyang teleportation skill. Ang kasanayang ito ay kapaki-pakinabang sa bulwagan ngunit hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa loob ng mga susunod na silid. Tama.
Sa kabilang banda, pagkatapos umalis sa mga tile, nakatayo si Kyle sa harap ng pinto. May kabuuang 6 na pinto. Lahat sila ay magkatulad sa hugis at istruktura. Matapos mag-isip ng ilang sandali ay bahagya niyang itinulak ang kaliwang pinto. Kasabay ng paglangit-ngit ay bumukas ang pinto at tinignan ni Kyle ang nasa loob. Isa itong bakanteng malaking silid na may malaking batong mesa sa dulo. Pumasok siya sa loob ng kwarto kasama si Bia na lumilipad sa tabi niya. Nang makailang hakbang pa si Kyle patungo sa stone table, sinara ang pinto na nasa likod niya. Lumingon sa likod si Kyle at sinubukang buksan ang pinto pero kahit anong gawin niya ay hindi man lang ito natinag sa pwesto nito. Napabuntong hininga, lumapit siya sa mesang bato at nakita niya ang ilang halamang gamot at hugis parisukat na bato na naroroon sa ibabaw ng mesang bato. Hindi niya masyadong inisip ang mga halamang gamot at bato at agad niyang kinuha ang lahat at itinapon sa loob ng kanyang storage ring. Hindi man lang niya iniwan ang mga bato. Matapos walisin ang stone table, tumingin si Kyle sa dingding sa likod ng stone table. Hindi tulad ng iba pang kayumangging dingding, ito ay pilak. May mga kakaibang simbolo din na nakaukit sa dingding. Naglakad siya papunta sa pader at may nabangga ang mga paa niya. Bumaba si Kyle at may nakita siyang mga basag na piraso ng vase. Ano iyon? Yumuko siya at pinulot ang mga piraso pero biglang nanliit ang mga mata niya dahil may mga basang patak na bumaba sa likod niya. Nagmamadali siyang tumingin sa kisame at nakita niya ang mga butil ng tubig na lumalabas mula sa isang maliit na butas na naruroon sa kisame. What the hell? Kumunat ang noo ni Kyle at humakbang pakaliwa para iwasang mamasa ang damit niya pero biglang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang nagulat na sigaw ni Bia. Kyle! Anong nangyari? Lumingon si Kyle at nanlaki ang mga mata. Hindi lang sa kisame, lumalabas ang tubig sa bawat butas na nasa loob ng kwarto. Nagbaba siya ng tingin at nagpanik. Unti-unting napuno ng tubig ang silid. Ibig sabihin, kapag hindi siya nakagawa ng paraan para makaalis sa kwartong ito nang mabilis ay magkakaproblema siya. Nakahinga ng maluwag si Kyle at seryosong tumingin sa kwarto. Sinimulan na rin ni Bia ang paglilibot sa kwarto pero kahit ilang minuto lang ay wala silang nakita. Sa huli, tumayo si Kyle sa harap ng silver wall. Ito ay ang tanging bagay na wala sa lugar. Marahan muna niyang kinatok ang pader ngunit nang walang sumagot ay sinuntok niya ito ngunit walang nangyari. Dumidampi na sa kanyang mga binti ang tubig na pumupuno sa silid. Sa isang bigong ekspresyon, sinipan ni Kyle ang stone table na naroroon sa harap ng silver wall, at nagulat siya, sa halip na lumipad palayo ang itaas na bahagi ng mesa ay dumalsdas pababa na parang takip at nagsiwalat ng lagusan. Sinaman ng tingin ni Kyle si Bia at pareho silang pumasok sa lagusan na may mga nabuhay ang ekspresyon. Samantala, sina Alec at Gian naman ay parehong humalili sa pagtapak sa tiles. Nag-trigger sila ng ilang mga bitag ngunit nakaligtas sila dahil ang mga bitag ay hindi nagbabanta sa buhay. Nag-trigger nga si Gian ng bitag kung saan muntik na siyang mapahamak ngunit ginamit ni Alec ang double power skill ng system at nailigtas siya sa oras. Matapos magdusa ng ilang maliliit na pinsala at paggugol ng 2 oras sa loob ng bulwagan, silang dalawa ay dumating sa harap ng mga pintuan ng may mabigat na paghinga. Nagkatinginan sila at agad na pinili ang pinto kung saan pumasok si Kyle. Pagkapasok nila sa bakanteng kwarto ay dumapo ang kanilang mga tingin sa stone table na naruroon sa gitna ng kwarto. Ang itaas na bahagi ng mesa ay dumulas, na nagpapakita ng isang madilim na lagusan. Habang papalapit sila sa stone table ay sumara ang pinto sa likod nila pero hindi tulad ni Kyle na nagpanik matapos makitang may lumalabas na tubig sa mga butas na nasa loob ng kwarto ay agad silang pumasok sa tunnel. Tila aksidenteng naalis ni Kyle ang landas para sa kanila. Samantala, halos maubo ng dugo siyon nang makitang pumasok sa lagusan si Kyle. Napahawak siya sa ulo niya at tumingin sa screen na may blankong ekspresyon. Hindi ba basta-basta lang siyang sumipa? Pagkapasok ni Kyle sa tunnel ay nakarating siya sa isa pang kwarto pero iba ito sa huling kwarto. Sa harap niya ay isang higanteng itim na pinto. Itim din ang lahat ng dingding ng kwarto. Kung hindi dahil sa daan-daang kandilang nakasabit sa mga dingding ay wala nang makikita si Kyle. Humakbang siya at tumingin sa itim na pinto. Maraming kakaibang hugis ang nakaukit sa loob ng pinto. Hinawakan ni Kyle ang mga walang laman na hugis at makalipas ang 1 minuto ay nagtaas siya ng kilay sa pagtataka. Buti naman at pinulot ko iyong mga sirang piraso ng vase. Inilabas niya ang mga piraso ng vase na kinuha niya mula sa huling silid at inilagay sa loob ng mga walang laman na hugis na nasa pintuan.
Sa isang pag-click, ang mga piraso ng Florera ay sumanib sa pinto at ang itim na pinto ay naging pilak. Hindi ba ito magbubukas? Nakasimangot na tanong ni Kyle dahil nag-iba lang ng kulay ang pinto at hindi na bumukas. Makalipas ang ilang segundo, biglang lumiwanag ang pinto at may lumabas na malaking board mula sa pinto. Nanlalaki ang mga mata, nagmamadaling tumalon pabalik si Kyle at lumapag ang whiteboard sa harap ng pinto. Napatingin si Kyle sa board ng may pag-iingat. Tumigil din sa paglipad si Bia at dumapo sa ulo ni Kyle para tingnan ang board. Ito ay parisukat na hugis tulad ng isang maliit na parisukat na plataporma. Katulad ng pinto, maraming nakaukit na hugis ang naruroon sa pisara. Gayon din, maraming magkakaibang hugis na makukulay na piraso ang nakakalat sa ibabaw ng pisara. Pinaikit ni Bia ang kanyang mga mata. Mayroong hindi bababa sa 100 piraso. Sa tingin ko kailangan nating ilagay ang mga piraso sa tamang lugar. Napabuntong hininga na sabi ni Kyle. Hindi niya inaasahan na makakita pa siya ng isa pang palaisipan pagkatapos niyang ilagay ang mga piraso ng vase sa loob ng pinto. Magtatagal ng maraming oras para lang ayusin ang lahat ng piraso. Tinitigan ni Bia ang mga piraso at nagsimulang lumipad bago lumapag sa ibabaw ng whiteboard. Sinimulan niyang i-flip ang mga piraso gamit ang kanyang mga paa na kakaiba. Umupo din si Kyle sa harap ng board. Sa seryosong ekspresyon, kinuha niya ang isang piraso ng puzzle at pagkatapos mahanap ang tamang inukit na hugis na naruroon sa pisara, inilagay niya ang piraso sa pisara. Sa isang pag-click, ang piraso ay sumanib sa board na nagpapahiwatig na inilagay ito ni Kyle sa tamang lugar. Mahirap hanapin ang tamang lugar para sa mga piraso ng puzzle ngunit pagkatapos tingnan ang mga hugis ng mga piraso ng puzzle, hindi nagtagal ay nakuha ni Kyle ito. Pagkaraan ng ilang minuto, naging abala siya sa paglutas ng puzzle na ipinakita sa pisara dahil sa pakiramdam niya ay kawili-wili ito. Ngayon, inaabangan niya ang larawang ipapakita sa kanya ng puzzle pagkatapos niyang ilagay ang lahat ng piraso sa tamang lugar. Maya-maya, si Bia na naglalaro ng mga puzzle pieces ay nagsimula na ring tumulong kay Kyle dahil naiinip na siya. Habang pareho silang abala sa puzzle, 2 oras ang lumipas sa isang kisap mata at dumating sina Gian at Alex sa iisang kwarto. Laminggalinga sila at agad nilang nakita ang figure ni Kyle na nakaupo sa harap ng malaking board. Tatawagin na sana ni Alex ang pangalan ni Kyle pero tumayo si Kyle at napangiti. Sa wakas ay kumpleto na. Ang sakit ng mga kamay ni Kyle pero nakangiti siya habang nakatingin sa board. Matapos mailagay ang lahat ng piraso sa tamang lugar ay nagpakita ang board ng magandang larawan ng isang flower vase. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng tingin ng lahat, ang board ay nagsimulang lumutang. Ang larawan ng Florera na naruroon sa pisara ay kumikinang ng maliwanag at ang tabla ay sumanib sa pilak na pinto. Sa isang click, bumukas ang malaking silver door sa harap ni Kyle, bumungad sa kanya ang ibang daanan. Magandang trabaho. Nakangiting bulalas ni Gian at ipinatong ang kamay sa balikat ni Kyle na nakatitig sa nakabukas na pinto. Kinusot-kusot ni Kyle ang mga mata at tumingin sa duo na kararating lang. Bakit pakiramdam ko nakuha nila ang mga benepisyo mula sa aking pagsusumikap? Bulalas ni Kyle sa loob-loob at umiling. Buti naman buhay kayong dalawa. Nakangiting sabi niya dahil ilang oras lang ang nakalipas ay iniwan niya sila. Habang nakatayo sa harap ng pinto sina Alec, Gian, at Kyle. Lumipad si Bia sa loob ng pinto ngunit sa isang segundo ay bumalik siya na may seryosong ekspresyon. Hoy Kyle? I think dapat na tayong bumalik sa pinanggalingan natin. She said inside her head bago nagmamadaling umupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Ha! Napatingin si Kyle sa kakaibang gawin ni Bia at nagsimulang maglakad patungo sa nakabukas na pinto. Sumunod din sina Alec at Gian sa likod ni Kyle. Pumasok sila sa pinto at nanlaki ang mga mata. Halos malaglag ang panga ni Gian. What the hell? Malakas niyang bulalas. Sa harap nila ay isang malaking lawa ng lava. Iba't ibang bula ng singaw ang tumatay mula sa lawa. Isang makipot na tulay ang naruroon sa ibabaw ng lawa ngunit daan-daang fire snake ang tumatalon sa paligid ng tulay. Huminga ng malalim si Kyle at nagmamadaling kinalkula ang laki ng lava lake pero makalipas ang 1 minuto ay umasim ang ekspresyon niya. Hindi ko magagamit ang instant teleportation. Masyadong malayo. Ang lava lake ay doble ang laki ng hole na tinawid ni Kyle dati. Naisipan niyang iwan muli ang dalawa ngunit imposible na ngayon. Gayon din, ang mga fire snake na naruroon sa loob ng lawa ay nagbibigay ng nakakatakot na aura. Lahat sila ay D rango.
Napabuntong hininga na napatingin si Alec kina Gian at Kyle. Mukhang kung gusto nating maabot ang dulo ng lawa kailangan nating magtulungan. Tumango si Gian pero tumingin siya kay Kyle. Kung ang isang tao ay hindi mawala sa gitna. Bumalik ang tingin ni Kyle kay Gian. Alam na alam niya kung sino ang isang tao na ito. Huwag kang mag-alala kahit na gusto ng isang tao na sinasabi mo, hindi niya magagawa. Sabi ni Kyle at nagkibit balikat. Talagang iniisip niya na iwanan silang ngunit sa kasamaang palad dahil sa malaking distansya, hindi niya nagamit ang kasanayan. Tumingin si Alec kina Kyle at Gian at nagsimulang lumipat patungo sa tulay na naruroon sa Lava Lake. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kabanata 48. Pagkahakbang ng tatlo sa tulay, sumara ang pinto sa likod nila ng malakas. Nagkatinginan sila at nagsimulang maglakad sa makipot na tulay sa isang tuwid na linya. Hawak-hawak nilang lahat ang kanilang mga sandata at seryosong nakatingin sa mga ahas sa paligid. Nasa unahan si Alec habang naglalakad si Gian sa pagitan ni Kyle at Alec. Bumalik ang tingin ni Alec kina Kyle at Gian. Bakit ako nangunguna? Binalik ni Kyle ang tingin kay Alec na may malalim na ekspresyon. Ito ay dahil ikaw ang pinakamalakas. Gustong pabulaanan ni Alec pero itinikom niya ang kanyang bibig dahil siya nga ang pinakamalakas ngunit pagkatapos ay tinitigan niya si Kyle na may hinala. Ako ba talaga ang pinakamalakas? Tanong niya sa loob-loob na hindi niya alam ang ranggo ni Kyle dahil sa puting hikaw na suot ni Kyle. Nakaupo si Bia sa balikat ni Kyle para hindi maging pagkain ng mahahabang fire snake na tumatalon sa loob ng lava lake. Tinawid nila ang mga unang hakbang ng walang kahirap-hirap ngunit pagkatapos nilang makatawid sa panimulang punto ng tulay ay tumalon ang isa sa mga fire snake mula sa lawa at inatake si Alec na nakatayo sa harapan. Sa isang malakas na pagsirit, ibinuka ng ahas ang kanyang bibig at isang malaking lava ball ang bumangga kay Alec. Naiiwas sana ni Alec ang atake pero nakatayo sa likuran niya sina Gian at Kyle kaya naman naikuyong niya ang espada at hinaranggan ang lava ball. Napaatras siya ng kaunti dahil sa impact ng pag-atake ngunit walang nasugatan ang lava ball. Matapos salakayin ng ahas ay bumalik sa loob ng lava lake. Napabuntong hininga si Alec at nagsimulang maglakad. Naglalakad si Kyle sa likod ng dalawa, seryoso niyang tinitigan ang mahabang fire snake na tumatalon sa loob ng lava lake. Habang siya ay tumitingin sa paligid, mula sa kanyang kaliwa ay isang fire snake ang lumabas ngunit sa pagkakataong ito ay sa halip na isang lava ball. Ibinuka ng ahas ang malaking bibig nito para kagatin ang ulo ni Kyle. Shit! Nagmura si Kyle at nagmamadaling bumuo ng 5 ball ang apoy bago ito itinapon sa papasok na ulo ng ahas. Sa isang pagsirit ay umatras ang ahas ngunit imbes na bumalik sa loob ng lawa ay muling inatake ng ahas si Kyle dahil hindi naman ito naapektuhan ng mga ball ang apoy. Sabay labas ng isa pang ahas sa kanang bahagi ni Kyle at umatake. Nanlaki ang mata ni Kyle. Agad niyang ginamit ang skill na Thunder Arrow para makabuo ng 2 Thunder Arrow at atakihin ang 2 ahas. Sa pagkakataong ito matapos matamaan ang mga ahas ay umatras ngunit may 2 ahas pang lumabas mula sa lawa ng lava. Nagmamadaling ibinato ni Kyle ang ilan pang Thunder Arrow sa mga ahas. Kasabay ng pagsirit ay ibinuka ng isa sa mga ahas ang bibig at sinubukang kagatin ang braso ni Kyle. Napatingin si Kyle sa paparating na ahas at pinatay ang espada nito sa ulo ng ahas. Isang malaking sugat ang lumitaw sa ulo ng ahas na sumigaw ng masakit at agad na pumasok sa lawa ng lava. Ang 3 pang ahas ay tumingin sa mga umaatres na sugatang ahas at ang kanilang mga mata ay namula sa galit. Ang sitwasyon ay nagiging masama. Seryosong ekspresyon, lumingon sa likod si Kyle para tingnan kung kamusta na sina Alec at Gian. Naningkit ang kanyang mga mata at nagmura dahil ligtas na silang dalawa na nauuna sa kanya. Binalik niya ang tingin sa mga ahas at bumulong sa loob. Bakit ako lang ang inaatake nila? Huminga ng malalim si Kyle at tinitigan ang mga ahas na handang atakihin siya anumang oras. Hindi gagana sa kanila ang mga kasanayan sa uri ng apoy at wala akong ibang nakakasakit na kasanayan maliban sa Thunder Arrow. Napabuntong hininga siya, magaling ang kanyang skill pool ngunit wala siyang masyadong mababang ranggo. Sa isang malakas na sirit, sabay-sabay na umatake sa kanya ang 3 ahas. Kinuyam ni Kyle ang kanyang espada habang nakatingin sa mga ahas. Alam niyang hindi niya basta-basta ang mga ito dahil silang 3 ay deep rank. Inactivate niya ang skill na Swift Steps para mapataas ang kanyang bilis at hinampas ang isa sa mga ahas bago iniwasan ang iba.
Sa kabilang banda, narinig ni Gian ang mga tunog ng labanan at nilinggan niya ang sitwasyon ni Kyle. Agad niyang binato ng Earth Spike ang mga ahas na umaatake kay Kyle. Ang mga spike ng lupa ay bumagsak sa katawan ng ahas, kaya napasigaw sila sa sakit. Napatingin si Kyle sa mga umaatres na ahas at nagmamadaling lumapit kina Alec at Gian. Salamat! Tumango si Gian at nagsimula na ulit silang maglakad sa tulay. Habang naglalakad sila, may lumabas pang 5 ahas mula sa lawa at inatake si Alec na nasa unahan. Sina Gian at Kyle ay parehong nakahanda sa pag-atake ngunit bago nila magawa, ginamit ni Alec ang isa sa kanyang plus S rank skills na Crushing Thunder. 5 malalaking kulog ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ng ahas. Nanlaki sa takot ang mga mata ng ahas nang makita ang mga kulog ngunit huli na ang lahat dahil sa isang segundo ay tumama ang mga kulog sa kanilang mga ulo. Matapos tamaan ng mga kulog ay sumigaw ang lahat ng mga ahas at bumulwak ang isang malaking halaga ng dugo mula sa kanilang mga ulo. Sa loob ng isang segundo, bumaba ang kanilang mga katawan sa loob ng lava lake. Napabuntong hininga si Alec at nagsimulang maglakad. Matapos makipaglaban sa mga ahas sa loob ng 15 minuto, sa wakas ay narating na nila ang dulo ng tulay ngunit biglang may lumabas na malaking ahas mula sa lava lake. Natigilan ang tatlo nang makita nila ang ahas. Iba ito sa ibang D-rank snake dahil natatakpan ng itim na kaliskis ang katawan nito at ang mga mata nito ay ganap na itim. Tinitigan ng ahas ang tatlo gamit ang itim nitong mga mata at isang malaking presyon ang bumaba sa kanila. C+, Rango. Mamulong si Alec at tinitigan ang ahas na nagngangalit ang mga ngipin. Nagdilim din ang ekspresyon ni Kyle at Gian nang makita ang itim na ahas. Napatingin si Kyle sa ahas, talagang may ganang gumamit siya ng instant teleportation, at umalis sa tulay pero hindi niya ginawa dahil kung abandonahin niya ulit ang dalawa, malamang na matatalo siya nina Alec at Gian sa susunod na makita siya. Kahit makapangyarihan ang ahas, sigurado si Kyle kung katuwang niya sina Alec at Gian ay matatalo nila ito. Sabay tingin ng ahas sa tatlo na parang tumitingin sa mas mababang nilalang. Matapos silang bigyan ng masamang tingin ay bumalik ito sa loob ng lava lake. Sina Alec, Gian, at Kyle ay tumingin sa mga umaatres na ahas at nakahinga ng maluwag. Halos akala ko magiging pagkain na tayo ng ahas. Sabi ni Gian at nagmamadaling umalis sa tulay, ayaw na niyang makita pa ang ahas. Umalis din sa tulay sina Alec at Kyle. Si Bia na laging tahimik ay tuluyang nagpakawala ng hininga nang umalis si Kyle sa tulay. She flapped her wings at nagsimulang lumipad bago tumingin sa trio. Hindi na maganda ang kanilang kalagayan dahil iba't ibang marka ng paso ang makikita sa kanilang mga katawan. Isa pa, sira-sira ang mga damit nila. Mukhang mga pulubi lang sila. Bulalas niya sa loob habang nakaawang nakatingin sa tatlo. Naramdaman ni Kyle ang tingin ni Bia at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Gusto mo ng pambubugbog? Napapikit si Bia. May habag sa loob nila ngunit matapos marinig si Kyle, tumalikod siya at nagsimulang lumipad patungo sa malalaking pinto na nasa harap ng lahat. Napabuntong hininga, napatingin si Kyle sa sarili. Nakakaawa talaga ang lagay ng damit niya. Hiniram ko lang yung damit kay Alec. Ano ngayon? Umiling siya at tumingin sa iba't ibang pinto sa harapan niya. Napatingin din sina Alec at Gian sa mga pintuan. May kabuuang 5 pinto ang naruroon sa harap nila. Ang lahat ng mga pinto ay katulad na kahoy na pinto. Magkamukha silang lahat, alin ang pipiliin natin? Sabi ni Gian at lumapit sa mga pintuan. Paano ang gitna? Bumalik ang tingin niya kina Kyle at Alec para sa kanilang mga opinyon. Nagkibit balikat si Alec. Papasok na lang ako sa napili ninyong dalawa. Tumingin si Kyle sa pinto at pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, itinuro niya ang pinto na nasa kanan. Paano ang una? Napatingin si Gian sa pintuan na tinuro ni Kyle at hindi man lang naghintay ng isang segundo ay pumayag na siya dahil, kung ito ang napili ni Kyle ay malamang ito ang tama. Sabay lapit silang lahat sa pinto at si Alec ang nagtulak ng pinto. Sa isang langit-ngit, bumukas ang pinto. Napatingin ang tatlo sa loob pero madilim kaya wala silang makita. Napatingin si Gian kina Alec at Kyle na seryosong nakatingin sa loob ng pinto. Ang pinakamalakas ay dapat na unang pumasok. Bulalas ni Gian na may matuwid na ekspresyon at umatras, para maunang pumasok ang dalawang nakatayo sa tabi niya. Naningkit ang mata ni Kyle nang marinig si Gian. Tumingin siya kay Alec and Will A. No ang gaze pareho silang tumalikod at hinawakan si Gian. Hoy, anong ginagawa niyong dalawa?
Nagpanik si Jian pero mahigpit na hinawakan ni na Alec at Kyle ang mga braso niya at kinaladkad papasok ng kwarto. Napatingin si Bia sa tatlo at nagsimulang lumipad sa likuran nila. Pagkapasok nila sa kwarto ay may kakaibang dark color na bomb alot sa kanilang katawan at nagbago ang paningin sa harapan nila. Ano ang? Bulalas ni Alec na nanlalaki ang mata. Hindi tulad ng dati, nakatayo sila sa loob ng isang maliwanag na kagubatan. Ang lupa ay matigas at puno ng berdeng damo. May daan-daang matotiyog na puno sa paligid nila. Ang ilan sa mga puno ay may iba't ibang kulay na prutas na nakasabit sa kanilang mga sanga. Nagmamadaling lumingon ang tatlo sa pintong pinanggalingan nila ngunit wala na itong nakita. Parang teleportation lang dahil pagkapasok nila sa pinto ay sa ibang lugar sila sumulpot. Kaya lang, wala silang naramdaman sa loob ng kanilang katawan. Biglang tumuro si Jian sa langit na may seryosong ekspresyon. Sa tingin ko nasa loob pa tayo ng isang kwarto. Tumangala sina Kyle at Alec at nakita ang isang malaking itim na kisame. Walang araw, walang langit. Ilang puting kulay na bituin lamang ang kumikislap sa paligid ng itim na kisame. Napatingin si Bia sa tatlong nakatayo sa ibaba niya at nagmamadaling ibinaba ang kanyang mga pakpak upang tingnan ang paligid. Makalipas ang 1 minuto, bumalik siya kay Kyle. Nasa loob talaga tayo ng kagubatan na nasa loob ng isang silid. Bulalas niya na may seryosong ekspresyon. Tumango si Kyle at sinabi ang lahat kina Jian at Alec. Mukhang kailangan nilang maghanap ng labasan. Habang nag-uusap sina Alec at Jane, napatingin si Kyle sa malapit na puno. May 2 prutas na kulay lila na nakasabit sa gitnang sanga ng puno. Naglalabas sila ng malabong lilang kulay. Bia, may nakita ka bang ibang nilalang sa loob ng kagubatan? Tanong niya kay Bia habang nakatingin sa mga prutas. Hindi sila naging normal. Hindi. Sa tingin ko tayo lang ang naruroon sa lugar na ito. Naningkit ang mga mata ni Kyle nang marinig si Bia. Noong una, nag-aalangan siyang lumapit sa mga puno dahil naisip niya na tulad ng Lava Lake ay maaaring may ilang halimaw na naruroon sa loob ng kagubatan. Ngayong alam niyang walang panganib, sigurado siyang nakapasok sila sa isang napakagandang lugar. Bia, pumunta ka at subukang pumili ng isa sa mga lilang prutas na nakasabit sa sanga ng puno. Narinig ni Bia si Kyle. Nagdadalawang isip siya ngunit matapos ang isang buntong hininga, lumapit siya sa prutas at sa sabik na tingin ni Kyle ay dinampot niya ang prutas gamit ang kanyang mga paa. Sa isang bitek, naputol ang bunga mula sa sanga ng puno at lumipad si Bia pabalik kay Kyle na may masayang ekspresyon. Akin ito. Sabi niya at hindi binigay yung prutas kay Kyle. Okay. Hinayaan ni Kyle si Bia na kumain ng prutas dahil ngayon ay 100% na siyang sigurado na naka-jackpot sila. Nakangiting tiningnan niya ang lahat ng mga puno sa loob ng kagubatan at hinimas ang kanyang mga kamay. Guys, maghiwalay muna tayo sandali. Parehong nakataas ang kilay ni Alec at Jian kay Kyle. Sa kanilang mga titig, tumalon si Kyle at umakyat sa malapit na puno. Dinampot niya ang iba pang prutas na lila na nakasabit sa puno at kinagat. Isang malaking halaga ng mana at enerhiya ang sumugod sa kanyang katawan at namula ang tenga ni Kyle. Sobra ang lakas ngunit pagkatapos kainin ni Kyle ang prutas ay nawala sa loob ng 1 segundo ang maliliit na sunog na marka na naruroon sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni na Alec at Jian. Nang hindi man lang naghintay ng 1 segundo, tinitigan nila ang mga puno na naruroon sa kanilang paligid na may kumikislap na mga mata. Mayroong daan-daang puno sa paligid nila at kalahati ng mga puno ay may kakaibang prutas na nakasabit sa kanilang mga sanga. Hahaha, papunta ako sa kaliwa. Magkita tayo dito pagkatapos ng ilang oras. Tumawa si Jian at sumugod sa isang puno na naruroon sa kanyang kaliwang bahagi. May nag-iisang prutas na kulay kayumanggi na nakasabit sa sanga ng puno. Ang prutas ay kumikinang. Kinuha niya ang prutas at nagsimulang kumain habang patungo sa isa pang puno na may kasiyahang ekspresyon. Hindi na rin naghintay si Alec at nagsimulang lumipat sa kanang bahagi. Ilang minuto lang ay may nakita siyang malaking puno na may 2 kulay pink na prutas na nakasabit sa mga sanga nito. Napatingin si Kyle sa kumukupas na imahe ni na Alec at Jian at nakangiting sinimulan din niyang maghanap ng mga prutas. Kasabay nito, pagkatapos kumain ng lilang prutas ay tumawa ng malakas si Bia at tinitigan ang mga puno gamit ang kanyang mabilog na mga mata. Kyle, lilingan din ako sa paligid. Sabi niya at nagsimulang lumipad upang tumingin sa paligid para sa mas maraming prutas na makakain. Okay. Ingat ka na lang.
Napatingin si Kyle sa figure ni Bea at pagkaalis nito ay tumalon ito sa isa pang puno. Pagkaraan ng isang minuto, nakakita siya ng medyo maliit na puno. Dalawang dilaw na prutas ang nakasabit sa mga sanga ng puno. Tinitigan ni Kyle ang mga prutas at pagkatapos mamites ay inilagay niya ito sa loob ng isa sa kanyang mga storage ring. Sa kabilang banda, nakaupo sa ulap siyon ang tagapag-alaga ng ikasyam na palapag na blanko ang ekspresyon. Walang tigil na nanginginig ang kaliwang kamay niya habang nakatingin sa screen sa harap niya. Isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng pilak na damit ang nakaupo sa tabi niya. Tumingin kayo ng maputing buhok at bumantong hininga bago tinapik ang balikat nito. Ayos lang yon. Malapit ka na rin masanay. Napatingin siyon sa matanda na maputi ang buhok. Si Susan iyon, ang tagapag-alaga sa unang palapag ng tower. Nandito si Susan para parusahan siyon dahil hindi niya disenyo ang sahig. Napatingin si Susan sa screen na nasa harap niyon. Sa loob ng screen, nakita niya sina Alec, Jen, at Kyle na walang humpay na pinupulot ang lahat ng prutas na nasa iba't ibang puno. Ang garden ko. Isang mahinang boses ang kumawala sa nanginginig na labi niyon. Gusto niyang sumugod at pigilan ang trio na gumawa ng mas maraming pinsala ngunit dahil sa presensya ni Susan, wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang mahalagang hardin na nawasak. Nagtagal ako ng mahigit 100 taon para mapalago ang lahat ng mga punong iyon. Kinukuha lang nila ang lahat ng walang pakialam. Umiyak siyon sa loob-loob at huminga ng malalim. Hindi niya akalain na mahahanap ng tatlo ang kanyang hardin. Ang hardin ay isang iba't ibang espasyo na ginawa niya sa maraming pagsusumikap. Tumingin siya sa screen at napaungol nang makitang nabali ni Jian ang isang buong sanga ng puno nang hindi sinasadya. Huwag man lang saktan ang mga puno. Nag-screen sa loob-loob niyo nang makita niyang sunod-sunod na sinisira ang kanyang mga mamahaling puno. Napabuntong hininga si Susan. Originally nandito siya para parusahan siyon pero ngayon wala na siyang magawa kundi maawa sa huli dahil alam niyang nag-effort siyon sa pagpapatubo ng mga punong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin si Susan kay Yun ng seryoso. Sinabi na sa kanya ni Yun ang tungkol sa misyon na ibinigay niya sa tatlo. Sa tingin ko dapat mo silang ipadala sa treasure room kung hindi ay malamang na mahahanap nila ang mga silid kung saan mo inilagay ang iyong iba't ibang mga koleksyon ng mga antique at hindi na natapos ni Susan ang kanyang pangungusap nang tumayo siyon. Hindi ko hahayaang mahanap nila ang aking mga mamahaling koleksyon. With a resoluted expression, tumingin siyon kay Susan. Ibibigay ko sa kanila ang kanilang mga gantimpala at itataboy ko sila sa sahig na ito. Sumagot si Susan ng at tumawa ng tawa. Pagkaalis ni Susan, nawala na rin siyon sa ulap dahil sa mas maraming oras na nasasayang niya, mas malalagay sa panganib ang kanyang mga mamahaling koleksyon. Samantala, namitas ng maraming prutas si Kyle nang walang pigil. Hindi niya nagawang kainin ang lahat ng prutas na iyon ngunit itinapon na lang niya ang lahat sa loob ng kanyang storage ring. Maaari kong ibenta ang mga ito. Habang gumagalaw, nakarating siya sa harap ng isang maliit na pink tree. Kaiba ito sa ibang mga puno dahil sa halip na dahon ng puno ay may mga sanga lamang na kulay pink. Bumaba si Kyle sa punong kinauupuan niya at tumingin sa pink tree. Halos hindi umabot sa balikat ni Kyle ang laki ng puno. Seryosong ekspresyon, hinawakan ni Kyle ang puno ng kahoy at pinunit ang buong puno bago itinapon sa loob ng kanyang storage ring. Sa isang nasisiyahang ekspresyon, umalis siya sa lugar at nagsimulang lumipat sa ibang direksyon. Kung nakita niyo ang kilos ni Kyle, malamang umubo na siya ng dugo dahil si Kyle ang may pinakamaraming pinsala. Makalipas ang 3 oras, nakatayo si Kyle sa harap ng isang itim na pader. Mukhang narating na niya ang dulo ng gubat. Napabuntong hininga, nagsimula na siyang maglakad pabalik sa pinanggalingan niya. Makalipas ang ilang oras pa ay nakarating na si Kyle sa lugar kung saan siya humiwalay kina Alec at Gian. Laking gulat niya, naghihintay na sa kanya sina Gian at Alec sa lugar. Si Bea lang ang wala. Napatingin si Kyle kina Alec at Gian. Nakalusot ka? Tanong niya at tinitigan si Gian na may suot na matamis na ekspresyon. Oo. Isa na akong rank mage ngayon. Tumawa si Gian at inilabas ang kanyang aura para ipakita kay Kyle ang kanyang lakas. Tumango si Kyle at tumingin kay Alec. Ano naman sayo? Umiling si Alec pero may ngiti sa labi. Hindi pa pero sa palagay ko ay dadaan ako sa negative rank sa loob ng 1 buwan. Napatingin si Kyle kay Alec.
Nahulaan na niya na si Alec ay malapit sa D+ rank ngunit ang marinig ito mula mismo sa kanyang bibig ay medyo nakakagulat pa rin. Gulat na napatingin si Jian kay Alec. Akala niya ay mabilis na ang bilis niya pero mas mabilis pa pala sa kanya si Alec. Napabuntong hininga, umiling si Jian at tumingin kay Kyle. Hoy, ano ang rank mo? Hindi patas na ikaw lang ang nakakaalam sa amin. Pagmamaktol niya. Kahit anong pilit ni Jian ay hindi niya naramdaman ang ranggo ni Kyle. Parang may humaharang sa kanyang perception. Nagpanting din ang tenga ni Alec dahil curious din siya sa rank ni Kyle. Oh! Nagtaas ng kilay si Kyle. Tila hindi nila naramdaman ang kanyang ranggo. Dahil ba sa hikaw? Tumingin siya sa dalawa at inilabas ang kanyang D-rank aura. D-rango. Gulat na bulalas ni Juan. Nagkibit balikat si Kyle. Kung may ibang tao ay hindi na niya sasabihin sa huli ang kanyang ranggo ngunit pagkatapos na gumugol ng isang buong buwan kasama ang dalawa na nakatayo sa kanyang harapan ay medyo nagtiwala siya sa kanilang dalawa. Ngayong tapos na tayo dito, pumunta tayo sa kanang bahagi dahil may nakita akong malaking pinto sa dulo. Sabi ni Alec at sinenyasan si Jian at Kyle na sumunod sa likod niya. Habang naglalakad sila, nakakunot ang noo ni Kyle na tumingin sa paligid. Bia, nasaan ka na? Aalis na kami. After a second, umalangaw-ngaw sa isip ni Kyle ang pag-aatubili na boses ni Bia. Ha! Kaya malapit na. Hindi pa ako busog. Bumalik ka na kung hindi, iiwan na kita. Paano mo maiiwan itong mahal mong ito? Sandali lang darating ako. After 10 minutes, dumating ang flying figure ni Bia sa ibabaw ni Kyle. Dama po siya sa ulo ni Kyle na may galit na ekspresyon dahil gusto niyang kumain pa ng mga prutas. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, dumating sina Kyle, Alec, at Jian sa harap ng isang malaking itim na pinto. Napatingin si Alec sa duo na nakatayo sa tabi niya at nagmamadaling itinulak ang pinto. Dati nang matuklasan niya ang pinto ay hindi siya agad lumapit dito. Sa sandaling itulak niya ang pinto, sa isang malakas na kalabog ay bumukas ang pinto, napatingin ang tatlo sa loob ng pinto at nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Napaawang ang bibig ni Jian habang hinihingal na tumingin kay Kyle at Alec na nakatingin din sa loob ng nakabukas na pinto na nanlalaki ang mga mata. Gulat ding napatingin si Bia sa puting kwarto ngunit pagkatapos ng mahabang sulyap ay tila nawalan siya ng interes. Sa harap nila ay isang puting silid na puno ng mga bundok ng ginto, pilak, mga artifact, at lahat ng uri ng armas. Daan-daang iba't ibang kulay na mga core ng kasanayan at mga libro ang lumulutang sa loob ng silid. Tapos ka na bang tumitig? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.